Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, matapos ang 7 linggo ng ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon, sumapit na tayo sa kanyang malwalhating pag-akyat sa langit sa dakilang kapistahang ito. At dito sa ating parokya, kasabay nating pinararangalan ang mahal na Birheng Maria sa kanyang taguring Reina de las Flores. Sa mahal na Birhen, sa kanyang mga panalangin, pagkatiwala natin ang ating mga sarili, lalo na ang mga naglilingkod sa pamamagitan ng pamamahayag, upang tayong lahat ay maging tapat sa ating misyon na maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Kung paanong sa araw na ito, dinala ng mahal na Birhen sa kanyang pinsang si Elizabeth ang Panginoon sa kanyang sinapupunan, maihatid nawa natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng pamamahayag ang ating Panginoong Hesus. Sa mga pagkakataon na hindi natin nasalamin sa ating pamumuhay ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa mga nagawa nating kasalanan, halina't ang mga ito'y ating pagsisihan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, naway panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Yusamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, buong nanan. Nagalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Sama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Amahin, ng Diyos Amahin. Maburi sa Diyos sa kaitaas, sa lupa'y kapayapaan. Maburi sa Diyos sa kaitaas, sa lupa'y Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kaniyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kaniyang tinunguhan upang kami maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sinabi ni Jesus sa mga alagad, bago siya iniakyat sa langit, nabibigyan sila ng kapangyarihan sa pagbaba ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teopilo, isinasalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat,
tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol sa pamamagitan na kayong hinirang pagkatapos ng kanyang pagbabata. Maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya ay buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya ay kasama-sama pa nila. Kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal ay bibinyagan kayo sa Espiritu. Kaya't nang magkasama-sama sina Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatalaga na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito ay inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito, nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan.
umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinangsuot. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Sa ikalawang pagbasa, isinasalarawan ng sumulat sa mga Hebreo ang pag-akyat ni Jesus sa langit bilang minsanang pagpasok sa dakong banal upang handog ang kanyang sarili at hindi ang anumang handog. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hiniling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Nawa ay liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkakatawag sa atin. Ito ay kaluwalhatiang inialaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin ng mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumubuhay kay Kristo at nagluluklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita,
ipinangako ni Jesus sa mga alagad ang pagsusugo ng kapangyarihang mula sa itaas na ipinangako rin ng Ama. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kaniyang pangalan, pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas." Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kaniyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating mga kasalukuyang hermanos mayores, sa ating paparating na mga hermano, sa mga bumubuo ng sanggunian ng pastoral ng ating parokya at mga samahang pansimbahan, minamahal na bayan ng Diyos at mga nakasubaybay sa ating live streaming, magandang gabi po sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo po ay nagsermon ako. Ang pamagat, ang paksa ng aking pagninilay ay tungkol sa pagpaparaya. Ang sabi ko, ang totoong nagmamahal, marunong magparaya. Marami pong nagbigay ng puna, nasaktan daw po sila. At dahil nasaktan sila, sa linggong ito, ipagpapatuloy ko ang pagninilay tungkol sa pagpaparaya. Dahil ang pagpaparaya ay hindi lang naman sa tungkol sa taong umaalis. Ang pagpaparaya ay tungkol din sa disposisyon ng puso na tayo ay tumanggap ng pagmamahal sa atin na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na gawin ang mga bagay na inaakala nating hindi natin kayang gawin. Mamaya ko po ipapaliwanag iyan. Ngayon po ay dakilang kapistahan din ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. At sa araw na ito, nagkatotoo na yung sinasabi niya sa kanyang mga alagad na darating ang panahon na malulungkot kayo sapagkat ako'y aalis. At totoo naman yun. Malungkot naman talaga kapag yung taong mahal natin ay nawalay sa atin. Amen? Lalo kung talagang mahal natin, mangungulila tayo, kaya tayo nalulungkot. Alam ni Jesus yun. Sa kanyang pag-akyat sa langit, mangungulila ang kanyang mga alagad. Pero kailangang mangyari ito
sapagkat ang kanyang pag-alis ay nangangahulugan na matutupad ang kanyang pangako. John chapter 14. Ano ang sabi niya doon? Ipaghahanda ko kayo ng matitirhan sa bahay ng aking Ama. Yun yung sinasabi sa second reading natin ngayon, na dahil sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon at pag-akyat sa langit, iginuhit niya ang landas na papunta sa Ama. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapiling ang Diyos dahil sa pagdaan ni Jesus sa mundong ito at sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Kung ano yung dinaanan niya, yun din ang dadaanan natin. Mamamatay din tayo, ngunit muling mabubuhay. At kasama ni Jesus na umakyat sa langit, tayo ring lahat ay aakyat sa langit. Amen? Sinong ayaw umakyat sa langit? Taas ang kamay. Ayan, ang gaganda ng suot ng mga sagala natin. Pero tandaan ninyo, kapag ganyang kabigat ang suot ninyo, mahirap umakyat sa langit. Ha? Kaya tandaan ninyo, kung maganda ang kasuotan ninyo sa mundong ito, mas pagandahin ninyo ang kalooban ninyo. Kasi ang totoong magdadala sa inyo sa langit ay hindi yung panlabas ninyong kasuotan o yung panlabas ninyong kagandahan, kundi yung kagandahan ng inyong kalooban. And palagi ko nga sinabi, kapag kapistahan ng pag-aakyat sa mahal na Biring Maria, yung mga taong walang masyadong dalahin sa kanilang puso, madaling nakaakyat sa langit. Ang sabi ng ating pambungad na panalangin ngayon, nauna na ang ulo sa langit, kasunod na ang katawan. Tayo ang katawang mistiko ni Kristo. Kaya kung si Jesus ay nauna langit, siguradong susunod din tayo ng kanyang mga alagad. Amen ba yon? Kaya pag sumikapan nating mapunta tayo sa langit, walang maiiwan, sama-sama tayo. Amen? Huwag kayong mag-alala, hindi pa naman ngayon, ha? Pagdating ng takdang panahon. At dito natin makikita yung karunungan ng pagpaparaya at ng pag-alis. Ang sabi ng Panginoon noong naraang linggo, kung talagang mahal ninyo ako, matutuwa kayo sa pagbalik ko sa aking Ama. At ang katungpalan nun ay ito, matutuwa tayo kapag siya'y nandun na sa Ama, sapagkat kagaya ng sabi sa sulat sa mga taga-Hebreo, mayroon na tayong tagapamagitan sa Ama. Yung ating tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo, siya ang magtatanggol sa atin. Siya na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang maghahango sa atin mula sa mundong ito. Kaya dapat matuwa din tayo, hindi lang dahil nagkasama si Jesus at ang kanyang Ama, kundi dahil balang araw makakapiling tayo ng Ama. Sabi ko last week, o nung mga ilang ordinaryong araw, noong mga nakakaraang linggo, sabi ko, hindi naman lahat ng umaalis ay nakakalimot. Hindi naman lahat ng umaalis nang iiwan. Hindi lahat ng umaalis tumatakas. Merong mga umaalis dahil bukod sa pangakong kanilang binitawan, silang inihahanda na magandang kinabukasan para sa atin. Halimbawa, yung mga OFW, hindi man nila gustong umalis at hindi naman natin gustong umalis sila, pero kailangan nilang gawin yun kung minsan alang-alang sa pagmamahal sa mga naiwan. Amen? Hindi nila ginagawa yun para lang makatakas sa kahirapan sa Pilipinas. Hindi nila ginagawa yun para lang makaiwas sa pagbumuka ng asawa nila o ng kakulitan ng mga anak nila. Hindi. Ginagawa nila yun sapagkat gusto nila ang magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Amen? Kaya wag nating masamain ang kanilang pag-alis. Hindi lahat ng umaalis ay nakakalimot. Hindi lahat ng umaalis ay nang iiwan. Hindi lahat ng umaalis ay walang pakialam. Dahil yung ibang umaalis, kagaya ni Jesus, may inihahandang tahanan, may inihahandang magandang kinabukasan para sa bawat isa sa atin. Amen ba yon? At panghuli, ang pag-alis ni Jesus ay tanda ng kanyang pagtitiwala. Alam ninyo, nung bata ako, isang bagay na itinanim sa aking isip ng aking magulang, kapag sila'y umalis, ikaw ang panganay, ikaw ang in charge. Disiplinahin mo yung mga kapatid mo, siguraduhin mong nasa loob na ng bahay kapag madilim na, siguraduhin mo ring nakapagsaing ka na, siguraduhin mong nakaluto ka na ng ulam. Opo, marunong po akong magluto. Dahil akong naiiwan sa bahay kapag umaalis ang aking mga magulang.
At higit sa lahat, kapag may nag-away sa mga kapatid mo, pati ikaw papaluin namin. Ayan. Yung pag-alis ng mga magulang ko, ang nagturo sa akin ng responsibilidad bilang panganay. Kaya kung gaano ako karesponsable ngayon, wow, tinaas ang sarili. Lahat ng yan ay natutunan ko dahil nagtitiwala ang magulang ko na umaalis. At ganun din si Jesus. Iniwan niya ang kanyang mga alagad sapagkat pinagtitiwalaan niya sila. Marami na siyang naituro sa kanyang mga alagad. Alam niya ang kahinaan ng kanyang mga alagad, pero sa kabila ng lahat ng ito, nagtitiwala pa rin siya. Kaya ito ang paalala ko sa mga magulang. Huwag niyo namang masyadong ini-spoil ang inyong mga anak. Kung minsan kailangan niyo silang pabayaan, hayaan, hindi dahil binabaliwala ninyo sila, kundi dapat ninyo silang turuang tumayo sa sarili nilang paa. Kung hindi aakyat si Jesus sa langit, habang buhay silang aasa kay Jesus. Kung hindi aakyat si Jesus sa langit, anong sabi niya? Hindi isusugo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang magpapaunawa sa kanila ng lahat ng bagay na kahit na nandun si Jesus ay hindi nila lubos na naunawaan. Sa pag-alis ni Jesus, mas titibay ang tuhod ng kanyang mga alagad, mas magiging maliwanag ang kanilang isip, at mas magiging matapang na sila. Hindi kaya ng kaduwagan nila. Noong si Jesus ay nagpakasakit, at kahit nang si Jesus ay muling nabuhay, tandaan ninyo, nakatago sila. Next week pa lang, sa Pentecostes, doon pa lang sila lalabas dahil ibibigay ng Espiritu Santo ang lakas ng loob. Hindi lalakas ang loob ng mga anak ninyo kung palagi niyong bine-baby ang mga iyan. Di ba? Hindi sila matututong tumayo sa sarili nilang mga paa kung hanggang may asawa na sila pinakikialaman nyo pa rin sila. Di ba? Kaya, tandaan ninyo, hindi lahat ng pag-alis ay masama. Hindi lahat ng pag-alis ay pagpapabaya. Kung minsan ang pag-alis ay pagtitiwala. At ito ang ibig sabihin ng pagpaparaya. Hayaan nating lumago yung mga taong mahal natin. Mahal tayo ni Jesus, pero iniwan niya ang kanyang mga alagad upang iparamdam sa kanila, nagtitiwala ako sa inyo. Alam kong lalago kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Amen po ba yun? So, tinuturuan tayo ngayon na maging responsable. Kaya tanong nyo sa sarili ninyo bilang Kristiyano, responsable na ba kayo? Masasabi ba natin sa ating sarili na katiwa-tiwala tayo that we are worthy of the trust of Jesus in us? Sabi nga ng bago nating Santo Papa, sa isa sa mga talumpati niya nitong nakaraan, kung di ako nagkakamali, sinabi niya ito doon sa homily niya nung siya'y iniluklok bilang obispo ng Roma sa San Juan Laterano. Ano ang sabi niya? Kahiya-hiya ang aking pagkatao, pero kaya ako naririto sapagkat kahit kailay hindi ako kinahiya ng Panginoon. At yun din ang palagi ninyong tatandaan, minamahal kong mga kapatid. Makasalanan tayo, oo. Marupok tayo, oo. Pero hindi mababago ang katotohanan, pinagtiwalaan ka ng Panginoon. At yan ang batayan kung bakit hahayaan mo siya na kumilos sa pamamagitan mo. Yan ang ibig sabihin ng pagdating ng Espiritu Santo. Yan ang ibig sabihin ng pagpaparaya. Ang pagpaparaya ay hindi lang yung hahayaan mong umalis yung mga taong mahal mo kung mas makabubuti sa kanilang pag-alis. Ano ang pagpaparaya? Yung hayaan mong gamitin ka ng Diyos para sa misyong ipinagkatiwala sa iyo. Allow God to use you. Di ba? Nakakapagpagamit nga kayo sa ibang tao eh. Sa Diyos pa kaya, ayaw ninyong magpagamit. Di ba? Let us allow God to use us. At dito naman natin makikita yung halaga ng social communications o ng pamamahayag. Tayo'y mga tagapagpahayag ng mabuting balita, kagaya ng misyon na iniwan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi natin ipapahayag ang ating mga sarili, gagamitin lang tayo ng Diyos para siya ay maipakilala sa iba. Kaya ang araw na ito ay para sa ating mga SOCOM ministers, gayon din sa lahat ng mga naglilingkod sa larangan ng media o pamamahayag. Palakpakan po natin sila.
Palagi ko sinasabi sa mga SOCOM bilang chairman ng Commission on Social Communications sa Diocese of Malolos, palagi ko sinasabi sa kanila, tandaan ninyo sa lahat ng ginagawa ninyo, si Kristo ang sentro, hindi ako. Pakiulit nga po. Kapag ikaw ay may kinakausap na tao, yan ay komunikasyon. Palagi mong iisipin, si Kristo ang sentro, hindi ako. Kaya hindi mamumutawi sa bibig mo yung mga salita na alam mong hindi mamumutawi sa bibig ni Kristo. Amen? Sabi nga ni Pope Leo XIV, huwag nating hayaan na ang ating pamamahayag ay magkaroon ng karahasan. Walang puwang sa pamamahayag ng isang Kristiyano ang karahasan. Let us not use words as our weapon against other people. Huwag daw nating gamitin ang ating pamamahayag para makasakit ng ibang tao. Amen ba yon? Kasi kumisa, lahat tayo nagiging mamamahayag na. Lahat na tayo nagiging media personality na. Bakit? Lahat tayo may social media eh. Kuminsan, yung social media ginagamit natin para umatake ng ibang tao. Parinig dito, parinig doon. Comment ng comment sa mga hindi mo naman naiintindihan. O kaya naman, nagpo-post tayo ng picture o video ng mga taong hindi naman natin kilala at hindi naman talaga natin alam yung konteksto kung bakit nangyari yun. Kung makabash tayo, wagas, hindi naman natin alam ang buong kwento. Yan ang ibig sabihin na ginagamit natin ang pamamahayag para atakihin ng ibang tao. But if we are allowing God to use us, ano ang sabi ni Pope Francis? Ano sabi ni Pope Francis? Ang ipapahayag natin ay ang katotohanan ng may kahinahunan. To share the truth with gentleness. Hindi naman ibig sabihin na mahinahon ka, babaliwalain mo na yung totoo, isusugarcoat mo. Hindi. Anong ibig sabihin ng mahinahong pagpapahayag? Tanong nyo sa akin, ano? Ang mahinahong pagpapahayag ay pinag-iisipan mo muna kung ano sasabihin mo. Think before you click. Pakiulit nga po. Hindi yung click lang kayo ng click. Misa kagigising nyo lang sa umaga, hindi nyo pa iniisip like kayo ng like. Bakit ba ganun yung lumalabas sa akin, puro bastos? Nako, algorithm yan. Yung madalas na lumalabas sa feed mo, ibig sabihin yan yung mga madalas na sinesearch mo. Kaya huwag kang magtaka. Pagka puro bastos ang lumalabas sa iyo, ibig sabihin, puro yan ang hinahanap mo. Think before you click. Isipin mong mabuti, paniniwalaan mo ba yung nakikita mo? Yan ang mahinahong pakikipag-usap, mahinahong pagpapahayag. Pag-iisipan mo muna bago ka magsalita, pag-iisipan mo muna bago ka maniwala. Ngayong linggo ng social communications, ngayong pag-akyat ng Panginoon sa langit, inaanyayahan din tayo dito sa ating parokya na pagnilayan ang mga katangian ng mahal na Birheng Maria. Siya'y naging tagapagpahayag din ng mabuting balita, wala siyang Twitter, wala siyang Facebook, wala siyang social media. Pumunta siya kay Elizabeth dahil ngayon din ay piyesta ng pagdalaw ng mahal na Birhen kay Santa Elizabeth. Pumunta siya ron on foot at ang daladala niyang mensahe ay mensahe ng pag-asa. Anong ginawa niya doon? Naglingkod siya. Ginamit siya ng Panginoon upang magbigay ng kagalakan at pag-asa sa kanyang pinsan. Sana tayo ganun din. We communicate the gospel not only through our gadgets, not only through social media, we communicate the gospel in our everyday lives through our relationship with our family, with our friends, with our community. Amen ba yon? Kaya bago ninyo atupagin ang cellphone ninyo, atupagin muna ninyo ang magandang ugnayan sa pamilya ninyo, sa mga kaibigan ninyo, at sa pamayanang ginagalawan ninyo. Amen ba yon? At sana nga, ang mahal na Birheng Maria, ang Reyna de las Flores, ang magbigay ng halimuyak sa pagkatao nating lahat. Ang kanyang ganda ay hindi dahil sa kanyang itsura. Ang kanyang ganda ay dahil nagparaya siya sa Diyos na gamitin siya bilang instrumento ng pagpapahayag ng mabuting balita. Santa Maria, Ina ng Diyos, ang aming Reyna de las Flores, ipanalangin mo kami.
Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at maghuhukom sa nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kahit namumuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang dito. Manalangin tayong walang maligaw na tao, bagkus ay makasunod kay Kristo ng totoo. Panginoon, panalangin namin iyong dinggin. Panginoon, panalangin namin iyong dinggin. Ang mga Kristiyano sa pamumuno ni Papa Leon, naway laging mapuspos ng pag-asa at pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panalangin namin iyong dinggin. Ang mga namumuno sa pamahalaan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panalangin namin iyong dinggin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay at maging mga misyonero ng pag-asa at pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panalangin namin iyong dinggin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, at mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa at lagi nilang kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panalangin namin iyong dinggin. Ang mga yumao, naway mabuhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panalangin namin iyong dinggin. Sama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa, gayon din ang ating mga ermano, gayon din ang mga tagapagtangkilik. Dulog natin ngayon sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Butihing Ama, sa pag-akyat ng iyong anak sa langit, nabuhay ang aming pag-asa sa kabilang buhay. Dinggin ang aming panalangin na naming umaako na maging saksi sa pamamagitan din niyang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa 2nd bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan, at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itinaita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap para sa iyo, para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya'y katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Nagpalang na paririto Sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang Reyna de las Flores. Ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Anamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin
magkasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang pasasalamat. Magsiupo muna po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng Kanyang anak, upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagkapakita ni Hesukristo sa mga alagad matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng Kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay at umakyat sa langit. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag
luwalhati ka na